Dumating ka sa puntong ganyan? Amen. Kasi the best way to put the things and the works of the flesh to death is fasting. Maalala ko na nga uli ang fasting. Sino dito nagpa-fasting? Nung hindi ka pa buntis, nagpa-fasting ka? Okay. Hindi ka nag-breakfast. Kasi parang sleep ka. Hindi fasting yun. Hindi fasting yun. Pakikaos yun. Ang fasting is, andiyan yung pagkain, pero pinili mong hindi kumain. Kahit i-treat ka pa kung saan, kagaya noon na mayroon tayong fasting, nagpapat ako Sunday, nagkataon na kumain sa aroma at talaga naman, mayroon akong agreement sa Lord na fasting ako, tinitingnan ko sila kumakain sa aroma, medyo yung tiyan ko. Salamat sa Lord, ako'y diabetic ngayon, pero may reason kung bakit inaalaw ng Lord yan. Siguro, isang reason na yan is binibreak ko yung covenant sa Lord. Maliban sa inheritance, pero naniniwala naman ako pag pinalaya tayo ng Lord, magganap na tayong malaya. So, naging diabetic ako, nakita kong reason doon is yung pag-break ko ng covenant sa Lord. Ano na ako, may tablets akong iniinom, metformin at saka glycoside. Ang ginagawa ko para hindi ako makakain until after ng service, hindi ko iniinom yung gamot. Gumagawa ako ng paraan, although hindi man 24 hours, hindi man 12 hours, at least bago ako nagsalita, empty yung tiyan ko. Kaya siya naman nagsasalita ako dito, panay-dighay ko kasi ang busog-busog ko. Panay-excuse ko. So, although partial na yung fasting ko, sinisikap ko na makapag-fast. Tayo ba nagsisikap? Amen. Hindi natin masabing pinapatay natin ang works of the flesh kapag hindi ka dumating sa puntong natuto kang mag-fasting. Because as I have said, fasting is the best way to put to death the works of the flesh. Amen. Amen? Thank you, sir. Romans chapter 6, verse 12 up to 13. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, that you should obey in its lust, and do not present your members or part ng ating katawan as instruments of unrighteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. Kumbaga, magiging kahinaan natin, yung ating mga buhay, i-offer natin sa Lord as a living sacrifice. Para gumawa ng katuwiran, hindi sa kasalanan. Okay? So, siguro naman maintindihan natin lalo yung meaning ng kanta na ito. We will present our members, we will present our bodies to the Lord para magiging slaves of righteousness, magiging servants of righteousness, not slaves of sin. Hallelujah. Alam ko po, may kanya-kanya tayong business sa buhay. May kanya-kanya tayong areas of struggle. May desire tayong sumunod sa kalooban ng Lord, pero kagaya ni Paul, dumating pa rin tayo sa punto. Hindi ko maintindihan ang aking sarili. Ang mga bagay na ayaw kong gawin ang siya kong ginagawa, at ang mga bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magagawa. So, I challenge you to offer yourselves to the Lord, present yourselves to the Lord as a living sacrifice, living as an acceptable sacrifice to the Lord, only pleasing to Him. Lord, here are, narito po ang aming mga sarili, Panginoon, na aming po namin sa ano man po ang aming kaginaan, ano man ang aming struggle. Tulungan niyo po kami ito, Panginoon, na sa ganun ma-overcome namin ito. Mamuhay kami na hindi satisfied sa desires of the flesh, but satisfying the desires of the Spirit. Make my life, Lord, as a living sacrifice.
Sa ganon, mag-keep in mind namin, Lord, na ang buhay na ito ay inalay na namin sa iyo. At ang alay na nais mo sa iyo, Panginoon, walang dungis, walang tubig, walang lubot, without spot or wrinkle, O God, dahil nais mo ang perfect sacrifice, perfect offering sa iyo. So, Lord God,